Subukan natin ang Binday. Kakamayin ko na guys kasi ang hirap mag-chopsticks hanggat mainit pa siya. Itong Binday do. So, para tong pancake na gawa sa potato. Ito natin ko ng lasa. Doenjang Jjigae o Doenjang Jjigae. Yung Korean name, I'm not sure kung tama pala ka-pronounce ko. Doenjang Jjigae. Mainit talaga siya. Makita mo, umuusok-usok pa. O, mainit talaga siya. Ayan. Ang lasa ng kanyang sabaw. Dito kami sa Kimchi House. So, order kami ng mga Korean food. Ngayon meron dito inuna parang appetizer yung tofu kimchi. Ito siya, tofu, may kimchi, tapos meron siyang black sesame seeds. So ngayon, susubukan ko na tikman ang kanilang tofu na isasaw-saw sa tempura sauce. Tikman natin kung anong lasa, kung may flavor ba o plain lang siya. Mukhang plain lang siya. Parang taho. Parang taho sa Pilipinas. Yung mismo lasa ng taho, ginawang tofu talaga siya. Oh, thank you. Ayan, dumating na yung aming isang appetizer. Binday do. Binday do. Ito siya. Pakita ko lang simlet. Binday do. Yan. So, titikman natin yung kimchi nila. Kimchi nila, ito. So, tikman. Malutong, crunchy, makatas. Medyo spicy siya. Kaya bumabara sa lalamunan mo yung spices. Yung kanyang red paste, masarap siya kasi pinaghalong asin sa alat. So healthy ito eh. Actually, traditional food at saka appetizer ng mga Koreans. So ang kanilang kimchi, masarap. Masim-masim na maalat-alat. Napakunti lang ng tamis niya. Pero medyo maanghang siya. Sumasabit sa lalamunan yung spiciness niya. Subukan natin ang Binday do. Kakamayin ko na guys kasi ang hirap mag-chopsticks hanggat mainit pa siya. Itong Binday do, para tong pancake na gawa sa potato. Tignan natin ko ng lasa. Parang torta. Parang torta sa atin. Sa pangtikim. Masarap siya. Hindi siya ganun ka-crispy. Pero masarap yung timpla niya ng patatas. Pagka-pancake niya masarap. Parang torta ng patatas. Tapos naman natin, titikman natin itong number 21 nila. Itong seafood plate. As always, mahirap kainin kasi nga madulas ang kanyang bihon. So, tikman natin yung bihon niya. Napakainit pero malasa, malinamnam. Ito panalo to, panalo tong bihon nila kasi malinamnam siya. Tasty siya. Medyo ano siya, chewy siya eh. Chewy siya. Ito yata ang pansit ng mga Koreans, medyo chewy talaga. Pero masarap siya kasi malasa, malinamnam. So, ito na ngayon, yung number 3, yung binamit ko kanina. So, ngayon, ito beef siya na stew na may tofu. Tikman natin ngayon yung beef niya, ha? Nilagyan ko pala ng konting red sauce. Ito yung sa Korean red sauce. Yung ginagamit nila sa mga bibimbap. Masarap siya. Masarap siya pero maalat-alat. Pero masarap siya. So, sa mga taong bawal ang asin masyado sa katawan, mga vertigo, hindi to advisable sa inyo kasi talaga maalat. Pero masarap siya. Yung tokwa niya, masarap din, parehas ng tokwa dito. Soft sila parehas pero hindi siya nawawarak sa sabaw, buo pa rin. Juicy yung vegetables niya. Malalasahan mo pa rin yung mga cabbage niya tsaka ang mga carrots ng cabbage, malalasahan mo pa rin kasi talagang andun yung katas ng gulay nasasama sa sabaw.
Ito na guys. So, yan ang aking review sa Korean food ng Kimchi House. Ito pa pala, nakalimutan ko na. Tikman natin tong sauce ng steak, ng seafood plate. Oo, panalo siya, masarap talaga. Sauce pa lang, ulam na. Yan, kukuha ko ng konting rice kasi sauce pa lang niya, ulam na. Ito, suki na ako nito noon pa. So, highly recommend talaga yan. Ito ngayon ko lang try, pero I would say, marirecommend ko talaga sa inyo at Jasper National Park. Hanapin niyo yung Kimchi House. Tumatanggap sila ng group reservation. So, kaya tayo, enjoy natin mo Kimchi House. Panalo to, Korean food ng Kimchi House dito sa Jasper, Alberta. Let's do this!